Umaabot ng 59,000 tons ang daily waste generation ng bansa ayon sa isang pag-aaral. May direktang epekto yan sa kalikasan at kabuhayan. Kaya pinasinayaan ng Department of Science and Technology at University of Mindanao at sa tulong ng isang Filipino scientist ang kauna-unahang metabolic engineering laboratory sa Pilipinas. Dito, ang basurang itinapon mo, kaya pa raw mapakinabangan. Ang metabolic engineering, maraming potentials yan. Pwede natin gamitin yung mikrobyo na i-engineer natin at pwede silang kumain ng mga waste materials. Tapos, i-convert nila ito sa mga high-value chemicals. Metabolic engineering ang tawag sa proseso kung saan sinusuri at binabago ang structure ng cell ng basura para makabuo ng compound na pwede pang mapakinabangan. Halimbawa na lang ng agriculture waste o yung mga nabulok at pinagbalatan ng prutas at gulay kung saan kayang makalikha ng compound na may medicinal value o gamot o di kaya'y biofuel o alternatibong krudo. Ang mga plastic na basura pwedeng makonvert into glycolic acid o ethanol na ginagamit for cosmetic at marami pang iba. Hindi lamang na nasusolusyonan natin yung environmental problem, kundi nagko-contribute din tayo sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasi nga, nakakapag-produce tayo ng specialty compound na tinatawag. Pinondohan ng DOST ang proyekto at pagpapatayo ng lab habang pinangunahan ang research and development sa metabolic engineering ng nagbabalik bansang Filipino scientist sa tulong ng Balik Scientist Program ng ahensya. Marami pong solusyon actually sa iisang problema at yan po ay ang unang-una ang ponder na mag-enhance ng science, technology, innovation. Ang husay, di ba? Di mo isiping may halaga pa pala ang akala nating basura na. Basta't may sapat na pag-aaral sa siyensya at suporta sa gobyerno, walang imposible. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang Metabolic Engineering Laboratory ng DOST kasama si Mobile Journal, Francis Orcio. Francis, kailan binuksan itong lab na ito at nagsimula na ba itong mag-convert ng basura sa mga kemikal? Pops J, itong laboratory na ito ay nagbukas nito lamang Tuesday. Oh. So dito yan sa University of Mindanao at tinatawag nga nila itong UMBEL or University of Mindanao Biomolecular Engineering Lab. And Okay. since kakabukas pa lang nila ito, hindi pa sila nag-i-start dun sa waste conversion nga para halimbawa ma-convert yung mga basura into high-value chemicals. Pero dahil nag-start na rin sila ng procurement sa iba pang equipment and at the same time may coordination na with the local government ng Davao, yung mga basurang may ipon doon sa LGU, asahan na doon mapapakinabangan nga doon sa lab, Pops J. Nabanggit mo yung toneladang basura ang tumambad sa atin. Nung nagkaroon Oo ng nga, Pops J. malawakang pagbaha dito sa NCR, nakita natin kung gaano ka laking problema ang basura at anong pwedeng maidulot nito. Pero kaya ba ng laboratorio ng DOST na yung malakihang amount ng basura, mga tonelada? Well, Pops J, ito kasing dahil nga wala pa kasi tayong mismong DOS na rin Oo. nagsabi na hindi pa nila masabi kung gaano karaming basura yung pwede nilang Ayun, magamit dahil kasi marami pang equipment na kailangan pa pero tuloy-tuloy naman na daw yung procurement nila. Oo. Pero naniniwala sila and dahil din dun sa objective talaga ng laboratory na ito ay makatulong din dun sa solid waste management Yun, ng oo. mismong Davao LGU, makakatulong yung talaga para makontrol nila yung mga basurang dumadami dun mismo sa Davao at sana nga magkaroon sa ibang lugar. Kasi Francis, nakita naman natin yung mga hindi natutunaw na basura, halimbawa yung mga plastic. Yes, Pops J. Napakalaking problema ang pwedeng maidulot nito, no? Lalong-lalo na kung malakas yung amount ng rainfall nga. Yung nangyari dito kay Karina. Talagang malaki ang maitutulong nitong ganitong klaseng teknolohiya. Pops J. Paano sila nagkokolekta ng basura, Francis, para magamit at maproseso? Ano ba ito? Binibili nila yung basura? Bibilin ba nila? Oh. Yung mga basura, Pops J, makukuha nila doon sa mga naipong basura mula nga doon sa Davao City. Kasi Oo. parang ganun yung parang pakikipag-ugnayan nila sa LGU ng Davao. Oo. Since nasa sentro mismo yung University of Mindanao. Nasa downtown city siya mismo ng Davao. Ng Davao City, oo. Ang paligid niya central business ng mismo Davao City. Talagang asahan natin yung napakaraming basura. At yung mga basura na yun, yun yung mga gagamitin
nitong laboratory. Pero aside dun sa mga halimbawa plastic waste, kukuha din sila ng mga basura halimbawa sa palengke dahil nga magagamit din yung mga agriculture or food waste Oo. na halimbawa yung mga Pwedeng pinagbalatan nga ng ma-convert prutas. into fertilizer ba yan? Yes, Pops. Alam mo, nabanggit din nila na bukod dun sa fertilizer nga, pwede din halimbawa pesticides. Pesticide, Basta sa tulong ng siyensya, ng metabolic engineering, talagang mapag-aaralan nila yung cell enzymes na makukuha nila dun sa mga basurang iyon. Yung mga nagagawa nilang produkto, yung mako-convert from basura into chemicals, paano naman ito ibebenta sa merkado? Actually, Pops J, makakatulong daw ito sa iba't ibang industriya na halimbawa, pwedeng mapakinabangan yung mga high-value chemicals na magagawa nila mula dun sa basura. Halimbawa, nabanggit natin, Pops J, dun sa ating report, dun sa story na halimbawa yung mga high-value chemicals tulad ng glycolic acid mula dun sa plastic na pwede na lang ibenta sa mga cosmetic companies Okay. or kaya yung mga basura from agriculture or food waste na mako-convert nila into yung mga may mga compound na may medicinal value o pwedeng gawing gamot, pwede naman daw nila ibenta sa mga pharmaceutical companies. Yun, oo, So, oo. talagang maraming industry yung pwedeng makapag-benefit dito. Tapos, bukod doon, sila din, makikita pa sila yung mismong laboratory kasi may maibibenta nila Talaga yung may mga pera high sa value. basura, ano? Yes, Pops. Okay. May plano bang magkaroon din ng ganitong laboratorio sa ibang lugar, hindi lamang sa Davao, hindi lamang sa Mindanao? Itong laboratory kasi, Pops J, ay in-apply ng University of Mindanao para sa funding ng DOST since it is funded by the Department of Science and Technology. Pero sabi naman ng DOST, basta daw may mga other academic institutions, halimbawa, o researchers na gustong mag-push or magkaroon din ng ganitong klaseng lab sa ibang lugar sa Pilipinas, open naman ang DOST na mag-fund basta mag-apply sila dun sa DOST for funding. O kailangan natin yan. Lalong-lalo na dito sa NCR. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.